May ibinigay siyang small tool kay Jara at pinapasok sa banyo. She instructed her kung ano ang gagawin na susunod. Pregnancy test pala ang ibinigay na iyon ni Doktora. Napatingin pa ako kay Lolo na mukhang hindi din maipinta ang mukha. Paglabas ni Jara, nakapikit itong iniabot kay Doktora ang PT. Let's wait 1 minute para ma-check ang result. Kinakabahan ang lahat. Nakita ko pa si Jara na kinakagat ang daliri nito at mukhang nagtatawag na ng mga santo. Lolo, mukhang mali po kayo ng iniisip niyo sa inyong apo. Sabi ng doktor na nakabaling ang atensyon kay Lolo. Congratulations, Austin, Jara. Bati sa amin ni Doktora. Ito kasing lolo niyo kung ano-anong pinag-iisip. Lolo, why would you think that? We're telling the truth. Mariin kong sabi. Inistorbo niyo pa si Doktora dahil sa ganitong bagay. Bumaling ako kay Doktora upang magpasalamat. Thanks, Doc. That's my job. Bumaling ito kay Jara at nagsalita. Mahiga ka na sa kama para ma-check na kita. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko sinabi ni Doktora. Paano nangyaring buntis si Jara katatapos lang ng menstruation nito? Wait, nababasa ba ni Doktora ang utak namin ni Jara? Nakakalokong tanong ko sa aking isip. Pakitaas mo yung damit mo. Let's check your tummy kung may heartbeat na si baby. Sabi ni Doc. Mas lumapit pa ako sa dalawa. Sinimulan na ni Doc ang kanyang gagawin. Habang ina-examine si Jara, may mga ilang bagay na itong itinatanong pero hindi ko maintindihan. Can you hear that? What, Doc? Sabay naming tanong ni Jara. Ito yung heartbeat ng baby niyo. Pakinggan niyo. Sabi pa ni Doc. Nagkatinginan kami ni Jara at hindi makapaniwala sa sinasabi ni Doktora. Ang mga mata namin ay nag-uusap kung paano nga ba mangyayari ang ganitong bagay. Okay naman ang heartbeat ni baby. Masayang sabi ni Doc. Lolo, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Magkakaroon ka na ng apo sa tuhod. Thanks, Dr. Susan. Isasend ko na lang sa bank account mo ang PF mo. Kahit wag na po. Alam niyo naman, paraan ko ito para makabawi sa magandang ginawa niyo para sa pamilya ko. Thank you so much. At mauna na ho ako. May mga pasyente pa ho sa akin naghihintay. Palabas na si Dr. Susan ang kausapin ako nito. Austin, I know you're busy, pero dapat paglaanan mo ng panahon ng ganitong bagay. Kung pwede, pumunta kayo sa ospital para ma-perform ko pang ibang test. Basta yung prescribe kung vitamins, bilhin nyo na para mainom ni Jara. I need to go now. See you. Just call me kung may mga tanong pa kayo. Thanks, Doc. We will visit you tomorrow in your clinic. Pag-alis ni Doktora ay binalingan ko si Lolo. Lolo, bakit naisip niyo naman na hindi buntis si Jara? Tanong ko kay Lolo na naiiling na tumingin sa akin. Nagtataka din kasi ang pamilya Gonzales sa nangyari. Tinawagan nila ako na maaaring gawa-gawa niyo lang ito para makapagpakasal agad. Magsasalita na sana ako nang bigyan na isang sapok ni Lola si Lolo. Ikaw na matanda ka? Mas naniniwala ka pa sa ibang tao kaysa sa apo natin? Bakit naman magsisinungaling sa atin sa Austin? Kaya ako pumayag sa ganitong desisyon mo dahil akala ko i-concern ka sa apo natin. Abay, may hidden agenda ka pa pala. Lola's right. Kung may gusto kayong malaman, sa akin nyo agad tanungin. Hindi ako magsisinungaling sa inyo. Austin, Lola's just concerned. At least, napatunayan natin sa kanya na totoo ang sinasabi natin. Sabat ni Jara. Patayo na ito ng inalalayan ko. Naguguluhan pa rin ako sa nangyayari. Dapat talaga makausap na namin si Doktora Dapat ngayon na para maliwanagan kami. Lolo, hindi po lahat ng sasabihin sa inyo nila Tito Damian, Mommy o Evelyn paniniwalaan niyo agad. Akala ko tanggap niyo na po ako. Hindi pa po pala. May pagdududa po pala kayo sa akin. Pakunwaring tampong sabi ni Jara. Muling pinalo ni Lola si Lolo. Malakas iyon dahil matunog. Tingnan mo ng ginagawa mo. Inasasama mo pa ang loob ng buntis na ito. Kapag pumangit ang apo ko, ikaw talaga may kasalanan. Bulyaw sa kanya ni Lola. Sorry na. Mali ako, okay? Pasensya ka na, Iha. May point ka naman doon. Ayos lang po iyon. Hindi ko naman kayo masisisi. Pero sana'y huwag na kayo magpadalos-dalos sa inyong mga ginagawa. Bumaling sa akin si Jara at kinindatan ako. Lola, pwede po bang umalis muna kami ni Austin? Medyo sumama po ang pakiramdam ko. Magpapahinga lang po ako sandali. Sige na, Iha. Magpahinga ka at ayaw naming mapanong magiging apo namin. Salamat po, Lola. Yumuko naman ito at nagpaalam kay Cassie. Baby,
Babalik sa auntie mamaya at maglalaro tayo, okay? Magpapahinga lang ako sandali ha. Yes, auntie. Please, take care of our baby. Hinimas nito ang ulo ni Cassie bago lumakad palabas ng kwarto. Tinitingnan lang ako nito. Nang makalayo sa dalawang matanda ay nag-usap na kami. Paano nangyari yun? Kinausap mo ba si doktora? Takang tanong ni Jaira. I don't know. Pero at least nakalusot tayo ngayon. Mas magandang puntahan natin si doktora bukas para magtanong. At para mapatingin ka na rin. Mas mabuti nga na yun ang gawin natin. Pero ngayon na tayo pumunta sa ospital para pasalamatan si doktora. Naguguluhan din kasi ako sa nangyayari. Totoo kaya yung heartbeat kanina? Tanong nito. I don't have an idea. Pero tama ka. Pumunta na tayo sa ospital ngayon para malaman ng lahat. Umalis kami sa asyenda ni Jaira at mabilis na nagpunta sa ospital. Masasabi nga ba natin na may mga bagay na hindi natin kontrolado o posible? Pero paano nangyari ang imposible sa posible? Paano naman ako mabubuntis? Wala pang ang ilang linggo na matapos ang huling menstruation ko. Naguguluhan ako at hindi na maintindihan na nangyayari. Habang papuntang ospital ay nakahawa ako sa aking tiyan. Saan ang galing yung heartbeat kanina? Totoo kayang buntis talaga ako? Sure ka ba? Hindi mo kinausap si doktora? Tanong ko kay Austin na nagda-drive. Paano ko makakausap? Hindi ba't bantay sarado ka ni Lolo? Pero paano nga nangyari iyon? Ano? May extra power si doktora at nalalaman ang iniisip natin? Baby. Kibit balikat nitong sagot. Inarapan ko ito dahil nakukuha pa nitong magbiro. I mean, kagabi lang pinoproblema namin tapos biglang may sagot na agad. Ganun ba kami kalakas kay bro? Mababaliw na talaga ako sa nangyayari. Agad namin pinuntahan si Dr. Susan sa klinik dito. Bago pa man ito mag-accept ng pasyente, ay naunang nakiusap sa Austin na unahin muna ako. Doc, we are here to clarify things. What about it? Tanong ni Doktora. Ako na ang sumagot kay Doktora. Doc, paano mangyayaring buntis ako? Kasi katatapos lang ng menstruation ko. Bumaling ako kay Austin. Hindi ba't nandoon ka pa nga at tinasikaso ako dahil inaatake ako ng dysmenorrhea? Yes, Doktora. Nandun ako. I guarantee you na hindi buntis si Jaira. Saad ni Austin. Napangisi sa amin si Doktora. Okay. Well, mukhang hindi kayo makapaniwala kaya sunundan niyo agad ako upang kausapin. Sabihin mo sa akin lahat yung nangyari. Sabi ni Doktora. Sinimulan kong ikwento ang nangyari. Tumatango lang ito at walang pagtataka sa muka. Hindi din nagbago ang emosyon nito sa mga pinagsasasabi ko. Hindi ko rin makonvince ito na hindi nga talaga ako buntis. So, sinasabi mo, nagkaroon ka ng menstruation. Magkasindami ba ng dugo ang lumabas sa'yo kumpara noong mga nakaraang buwan? Nadalaw mo? Tanong ni Doc. Hindi, Doc. Usually, heavy flow talaga. Pero itong last menstruation ko, kundi lang. I will explain to you clearly at makinig kayong dalawa. Kung hindi kayo handa na magkaanak, you should not deny this fact na magkakababy na nga kayo. This angel's miracle and you should be happy about this news, okay? Huminga ng malalim si Doktora. First, ang nangyari sa'yo tinatawag na implantation bleeding. Usually sa first trimester, nangyayari ang ganitong case. It usually happens around the same time a girl would normally get her period. But to make sure everything, mas maganda kung magpapa-ultrasound ka. Talaga, Doc? Takang tanong ko kay Doktora. I mean, naiintindihan ko naman kung ibibigay talaga sa amin ni Austin ito. Of course, magiging masaya kami. Paliwanag ko kay Doktora at tumingin kay Austin. One more question, Doktora. How about the cramps na naramdaman ko? It's just normal cramps. Ngiting sabi ni Doktora. During the first trimester of pregnancy, madalas na naranasan ng buntis ang ganyang symptoms. This cramp is temporary and normal. Doktora, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Can I undergo now para sa ultrasound na sinasabi niyo? Sure. Dahil priority patient ko kayo, uunahin na kita. Nakakahiya naman kay Mr. Morales kung paghihintayin ko ang isang tulad niya. Tag, Susan. I owe you this. Kailangan lang talaga naming maliwanagan. You know, this is our first time kaya hindi makapaniwala. Hindi ba, baby? Ngising sabi ni Austin. Oo nga, Doktora. By the way, salamat po at inunan niyo kami kahit nakakahiya sa ibang mga pasyente ninyo. It's okay. Malaking utang na loob ko sa kanila kaya naman gagawin ko lahat at tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. So, we are here.
Sinundan namin papasok si doktora sa Sonology Department ng ospital. May 3 bed doon at pumunta ito sa gitna. Jara, mahiga ka na muna dyan sa kama. Ikaw, Austin, dyan ka na muna maghintay. Tatawagin na lang kita pag ready ng lahat. Okay, Doc. Sagot ni Austin. Isinara ni doktora ang kurtina. Jara, transvaginal ultrasound ito at kailangan mong hubarin ang pang-ibaba mong damit. Sa first trimester, ito talaga ang required na ultrasound. Pagkatapos mong hubarin, humiga ka na. So that we can start the procedure. Isa-set up ko lang ito. Tumango lang ako kay doktora at ginawa ang iniuutos dito. Humiga na rin ako sa kama. Right now, kinakabahan talaga ako. Nakakuyom ako sa kumot upang maibsan ang aking pag-aalala. Ready ka na? Basta, sundin mo lang lahat ng sasabihin ko. Medyo malamig din yung ipapasok ko pero no need to worry. Tatawagin ko na si Austin. Binuksan na doktora ang kurtina at sinanyasan si Austin na pumasok na. Hindi ko talaga magawang tumingin sa kanya ngayon dahil nakatuon ako sa monitor na kaharap ko at sinasabi ni doktora. Nagsimula ng procedure at nag-explain na sa amin. So, ito na ang baby niyo. Itinuro ni Doc ang monitor. You're 6 weeks pregnant. Ito yung heart niya. So, kanina hindi lang imagination ng heartbeat na narinig niyo, okay? Ngising sabi ni Doc. Lahat ng kailangan naming malaman, sinabi ni Doc. Kapag may mga tanong kami ni Austin kahit out of the blue moon, ay nasasagot niya. Masyado akong napapahanga. Ngayon, convinced na ba kayong dalawa na magkakababy na nga kayo? Hindi ko pa rin alam ang isasagot ko dahil sa pagkabigla ko. Hindi pa rin makapag-sink in sa utak ko ang mga nangyayari. I'm real pregnant. Magkakababy na kami ni Austin. Medyo naluha ako nang maisip ko na magiging isang ina na ako. Is this tears of joy or fear? How can I face this? Akala ko madali lang ang lahat pero mukhang mahirap pala. Yes, Doc. Thank you. Naliwanagan na kami ni Jera. We are happy. Right, Jera? Baling natugon sa akin ni Austin. Yes. Nakangiting utal kong sagot sa kanya. Doktora, salamat at pasensya na sa abala. Thank you so much. Pasasalamat ko kay doktora. After the test, doktora advised us na inumin yung reseta na ibinigay niya sa akin kanina. Sa ngayon, magiging monthly ang pagpapacheck up ko. Wala naman ito ipinagbawal dahil sa ngayon okay naman daw ang pagbubuntis ko. After namin kausapin si doktora, umalis na kami ni Austin sa ospital. Nasa loob na kami ng kotse. Habang nasa tapat ng ospital, tinitingnan ko si Austin na hindi pa rin nagsasalita. Wala ka na magiging problema. Hindi na natin kailangan magsinungaling kasi nga buntis talaga ako. Sabi ko sa bayo ko. Hindi ko na napigilang umiyak. I'm sorry. Baka hindi ka pa ready sa ganitong sitwasyon. Kung ako nga nabigla, ikaw pa kaya? Please don't cry. Baka makasama sa bata. Tugon sa akin ni Austin na may pag-aalala. Nabigla nga ako pero I'm happy. Knowing na magiging ama na ako. Sobrang sayang nararamdaman ko ngayon, alam mo ba? Kaya ako nalambig sa iyo nung nalaman ko na hindi ka buntis. Kasi nag-expect ako. Kasi hindi ko pa sure na buntis ka o hindi. Inihanda ko ng sarili ko na maging ama. I know there is no love. Kontrata at planado ko lang lahat. But we can build our own family, right? Tumangula ako sa kanya. Sinabayan naman ito, ako ng yakap. Napayakap rin ako sa kanya. Medyo nabawasan ng takot na nararamdaman ko na malaman na nandito si Austin sa tabi ko. Thank you. I will try my best para magkaroon ng isang pamilya kasama mo. Siguro nga hindi natin masasabing hinaharap but ipinapangako ko na kapag mag-asawa na tayo, gagawin ko ang aking obligasyon sa iyo at sa anak natin. Okay, let's just forget the contract. Bakit hindi na lang natin subukan na mahalin ang isa't isa? Magandang idea nga yan. Pero kung hindi natin magawang mahalin ang isa't isa, you are free na hanapin ang babaeng para sa'yo. Hindi kita pipilitang maging responsable sa amin na magiging anak natin. In the first place, ako lang naman ang may gusto nito, di ba? Biktima lang kita. Kung ano man ang mangyari sa hinaharap, let's face it together. We are not destiny, or we can call it fate, pero baka depende na lang sa atin kung paano mag-work o relationship na meron tayo, hindi ba? Ganito ba talaga kapag magkakaanak? Dalawa tayong emotional at sentimental? Ngising sabi ko kay Austin. Tara na, umuwi na tayo sa asyenda. Manananghalian na at nangako ko kay Cassie na maglalaro kami. Alam ko,
Ngayon lang pumasok sa isip ko kaya siguro medyo moody ka this past few days dahil sa pregnancy mo. What do you think? Napailing ako at nag-isip. I don't think so. Parang ganun pa din naman ang ugali ko. Siguro hindi ikaw nakakapansin noon. Anyway, basta sundin na lang natin lahat ng bilin ni Doktora. At ikaw? Kailangan mo na rin alagaan ang sarili mo dahil buntis ka. You should take care of yourself and our baby. Tango ko. Bago pa andarin ni Austin ang kotse, binigyan ako nito ng isang halik sa noo. Medyo kinilig ako ng konti. Parang natunaw ang puso ko sa ginawa niyang iyon. Naburutan pa ako ng tinik sa mga sinabi niya. Posible kayang mag-work ang isang relationship na walang pagmamahal? Hindi ko naman itatali sa Austin dahil lang sa batang dinadala ko. Maaari pa din niyang piliin na magugustuhan o mamahalin niyang babae. Mas maganda siguro kung iisipin ko muna ang ngayon bago mag-jump sa conclusion na mangyayari sa hinaharap. Sana lang sa amin dalawa, walang masaktan. Buong weekend kami na nagstay sa asyenda ni Jara dahil na din sa kagustuhan ni Lolo at Lola. Wala man lang kaming matagal na oras na magkasama ni Jara dahil ang babaeng iyon nakatuon ng atensyon kay Cassie at sa paglalaro at pagbe-bake. Si Lolo naman ay panay ang pagtawag sa magiging asawa ko upang maglaro ng chess. Halos 1 hanggang 2 oras itong mga naglalaro sa study room at hindi nagpapastorbo. As usual, talo pa rin si Lolo kahit na anong gawing pagpapractice nito, gaya ng sinabi ni Lola. Si Lola naman ay binibigyan ng payo si Jara sa magiging apo nito. May mga pagkain na ipinagbawal si Lola dahil nakakasama sa buntis. Dahil unang naging ina si Lola, ay mas minabuting tandaan at gawin iyon ni Jara kahit OA na. Yan yung ayaw ni Jara dahil masyadong makaluma. Ginusto nga ni Lola na sa asyenda na kami magstay upang maalagaan daw nito mag-ina. Kaya lang ayaw naman ni Jara. Bukod kasi sa medyo mapapalayo ay hindi komportable si Jara. Maybe because of her pregnancy kaya inintindi ko na lang. Baga akong gumising ngayon, mas inunahan ko si Jarang magising dahil alam kong magjo-jogging ito. Sabi naman kasi ni Doktora ay maganda naman ang morning walking, kaya sinunod ni Jara. Hindi tulad ng pag-workout sa gym. Besides, slim naman ito at mas okay kung magiging siya ng weight dahil dalawa na sila ni baby na dapat na kumain. Nasasala ako na makita ko naka-ready na si Jara for her morning routine. Gulat na expression nito. I thought kaya wala ka dahil may emergency ka sa office. O sa asyenda. Takang sabi nito. Taka, bakit nakaganyan ka? Tanong nito. From now on, sasamahan na kita mag-morning exercise. Sabi ko, medyo nananakit na rin kasi ang bewang ko. Maybe kulang na rin sa exercise. Austin, wag kang OA. Hindi mo gawain ng ganito mga bagay, no? Sagot nito. Well, tama nga siya. This is not my routine pero for the sake of her and our child, ay gagawin ko. Nag-worry kasi ako na baka mapano maaksidente ito kapag nag-jogging. Sigurado ka ba? Sige, bahala ka. Tara na. Nagyayaya na ito. Akala ko madali lang ito kung paano ko i-handle ang kumpanya ko. Hindi pala. Almost 15 minutes pa lang ako nagwo-walk, parang hingal at pagod na ako. Halos maiwanan na ako ni Jara sa sobrang bagal ko. Hindi pala ganoon kadali na gawin ang mga bagay na hindi mo ginagawa. Uwi na tayo. Baka mapagod ka masyado. Ako ba talaga ang pagod? O ikaw? Mr. Morales, magta 30 minutes pa lang tayo nagwo-walking. Nagyayaya ka ng umuwi. Sabi ko sa'yo, huwag ka nang sumama eh. Nakakainis naman no? Fine. Pagod na nga ako. Hindi naman kasi ako ganito. Hindi ganito ang mga gawain ko kaya naninibago lang ako. First time ko to kaya nag-a-adjust pa ako. Reklamo ko pero mababa lang ang tono ng aking boses. Bilisan mo. May 30 minutes pa tayo. Huwag kang lakad pagong kasi may trabaho pa tayo. Magluluto pa ako ng breakfast. Hinihingal na akong hinabol itong maglakad. Feeling ko ang tanda ko na para mapagod ng ganito. Pero kapag sa kama, wala naman akong may angal. No need to cook. Baka mapagod ka. Nag-hire na ako ng chef from the restaurant na magluluto sa atin. Huminto ito sa paglalakad at masama akong tinignan. Bakit nagdedesisyon ka nang hindi ini-inform ako? Ayoko ng luto ng iba. Matigas na sabi nito sabay lakad muli ng mabilis. 1 hour for me is like 24 hour. Kung makikita mo si Jara, parang wala lang samantalang ako'y naghahabol na ng hininga at pagod na umupo sa sofa pagka-uwi sa bahay. Iinom sana ako ng malamig na tubig nang marinig ko ang bariton ng boss nito. After exercise, avoid that. Mas mainam kung warm water.
Basta huwag malamig. Is she concerned? Promise, ang dami talaga namin pagkakaiba ng babaeng ito at hindi ko alam kung saan ako humuhugot ng lakas para intindihin at sakyan ang ugali nito. Kung tutuusin sa opisina, ako ang nasusunod. Pero sa amin dalawa, siya ang boss ko. This, Jara Mendez, changed me a lot. Ayoko man na nangyayari sa akin pero nakakasanayan ko na. Nagiging immune ako at hinahanap-hanap ko na ang mga ganitong bilin niya. Pakaramdam ko may nag-aalaga sa akin. Hindi lang basta alaga. Mararamdaman mo talaga yung love and care sa kanya kahit pa masungit ito. Papasok na kami sa trabaho at ihatid ko na ito sa site. You're pregnant. Bakit hindi ka na lang sa office magstay? Sabi ko, maboboring lang ako doon. Exercise ko na rin ang patayo-tayo. Huwag mo akong intindihin dahil hindi ko naman pababayaan ang anak mo. FYI, anak natin. Kasi dalawa tayong gumawa niyan, okay? Inirapan lang ako nito at hindi na sumagot. Minsan, para talaga kaming aso at pusa. Kasi kapag may hindi ako gusto, o siya na sinasabi, nagsusupal-palan kaming dalawa. Ikinokorek namin ang isa't isa. Fine, hayaan mo na ako. Kapag lumaki na ang tiyan ko, ako mismo magpapa-assign sa office. By the way, sa susunod na araw ng kasal, nag-leave ka na ba? Kahit 1 week lang. Ha? Sa susunod na araw na iyon? Takang tanong nito. Yes, yun yung date na sinasabi sa atin ni Lola. Ang bilis naman ng araw. Hindi ko na malayan na sasakal na kita. I mean, ikakasal ka na sa akin. Jara, pwede ba? Kung kakausapin mo ako yung seryoso. Minsan kasi hindi ko maget sa mga joke mo. Hindi ako laking kanto para sa mga salitang ganyan. Hey, grabe. Ang boring naman ang buhay mo kung since birth ganyan ang attitude mo. Hindi yun joke, no? It's just a metaphor words. You know, I don't like it. Okay, I will try. Pero huwag agad-agad kasi mahirap mag-adjust. Sabi nito, mamaya magpa-file na ako ng leave para makapag-pamper at makapag-prepare ako sa wedding. Mahirap nang maging Hagardo Berzosa sa simbahan. What? Angel ko sagot. Ano na naman yung words mo? Alam mo, ilang taon ka na nakikipag-socialize sa mayayaman, ganyan pa rin ang attitude mo. Kaya nga, I hate it. You should, dahil magiging isang Morales ka na. Get it? Oho. Tipid na sagot nito kahit naiinis ako. Ilang minuto pa at nakarating na kami sa site. Dahil umaga ay wala pang gaanong traffic sa kalye. Mabilis din ako nakabalik sa opisina pagkahatid ko kay Jara. Aileen, okay na ba lahat para sa wedding? Yes, Chairman. Yung organizer sa simbahan, reception at iba pa'y planchado ng lahat. Ngiting sagot dito sa akin. Thank you. Sabi ko. Napatingin ako sa orasan at maglo-lunch break na. Naisip ko agad si Jara, kaya tinawagan ko agad ito. Hindi ito sumasagot sa tawag kahit ilang beses ko nang sinubukan. Si Engineer Abad na ang tinawagan ko nang hindi ko pa rin ito makontak. Hello, Chairman? Where's my wife? Andyan ba sa site? Yes, Chairman. Naririnig ko sa kabilang linya na may nagsasagutan. I think it's Uncle Demetrio and Jara. What's happening? Agad kong tanong. Sino yung nag-aaway? Wala naman, Chairman. Nagkakasagutan lang si Engineer Jara at si Director. Saan ang dahilan? Tanong ko. Dahil po sa mga materyales na ipinadala last week. Mababa ang mga quality, kaya hindi na-receive ni Engineer Mendez. Kaya lang, naulit na naman ngayon at ipinagpipilitan na Director na yun dapat ang materyales. Napakuyom ako. Hindi ko alam kung sino may tama o mali sa dalawa. Ibigay mo kay Director ang cellphone. Kakausapin ko siya. Yes, Chairman. Mabilis lang at nasunod agad ni Engineer Abad ang utos ko. Nang sumagot ang isang boses sa kabilang linya ay nakilala ko na ito. Sa trabaho, mas mataas pa rin ako kay Uncle Demetrio. Hindi ko rin ginagamit ang pagiging magtsuhi namin sa trabaho. I'm the CEO kaya dapat ako ang masunod. Stop nagging my wife. Or else, lahat kayo ng tauhan mo'y tatagalin ko sa project na iyan. Hindi na ito sumagot sa akin pero alam ko sa puso't isip nito'y nagagalit. But, no buts. Kung ano sinabi ng asawa ko, yun ang gawin niyo. Bulyaw ko. Yes, Chairman. Matigas na tugon ito sa akin. Ibinaba ko na ang tawag. Alam kong natakot na ito sa akin kaya naman pakikinggan ito si Jara. Kung ano man nangyari sa site, malalaman ko mamaya kapag nakausap ko na si Jara. Before 6 in the evening, nasa opisina ko na si Jara. Ako na lang ang hinihintay nito at uuwi na kami sa bahay. What happened? Tanong ko. Saan?
Balik na tanong nito. Sunod ka ba ni Uncle Demetrio o nakipagkulitan pa rin siya sa iyo? Dahil malakas ang backer ko, syempre sununod niya ako. Casual na sagot nito. Jera, you should hold your temper. Paano na lang ko ba kasamayan sa ipinagbubuntis mo? Kanina, danig na danig ko kung paano kayo magtalo. Wala ako sa tabi mo at kapag may nangyari sa iyo, cargo de konsensya ko pa. Hindi naman ako magagalit kung tamang ginagawa nila. Kung sinusunod nila yung protocol and plan sa paggawa ng tulay, edi sana'y walang problema. Austin, mababang dekalidad na materyales ang ibibigay nila. Hindi ako magta-take chances na gamitin ang ganoong materyales. Lalo pa kung alam ko masasirang reputasyon ko bilang engineer. What did you say? Are you sure? O baka sinasabi mo lang yan dahil galit ka? I'm not. Jara, alam mo napapansin ko parang pinag-iinitan mo si Uncle. May hidden agenda ka ba kaya mainit ang dugo mo sa kanya? Ano bang nagawa niya sa'yo? You're overthinking, Austin. Ayan ka na naman at masyado mo binibigyan ng kahulugan ng action and words ko. No, nakikita ko talaga sa iyo. Hindi ako nag-overthinking dahil sa tuwing nakikita, nakakausap, pinag-uusapan natin si Uncle Demetrio o ang stepdad mong si Damian, ganyan ka. Hindi ito sumagot at umiwas ng tingin sa akin. Umuwi na tayo. Gusto ko na magpahinga. Sabi nito. Here we go again. Umiiwas na naman ito sa mga tanong na kailangan ko ng sagot. Napakailap niya at para siyang isang unyango sa pagbabalat kayo. Seryoso ko lang itong tiningnan habang papalabas ng opisina. Wala na rin ako nagawa at binitiwan ko ang papeles na hawak ko upang sundan ito. Nananaginip pa ako? Pakigising naman ako. Yun ang sinasambit ko sa akin sarili habang naglalakad sa aisle ng simbahan papunta sa harap ni Austin. Kahit ilang malikmata na ang ginawa ko ay totoo talagang ikakasal na ako. Ang araw na ito na iyon. Inilibot ko ang aking mata sa buong paligid. Nandito ang mga importanteng tao sa buhay ko. Ngayon, pati na rin ang mga importanteng tao ng mapapangasawa ko. Si Austin Morales. Hindi mawawala sa mata ko ang importanteng mga tao na inimbitahan ko. Ang pangalawang pamilya ko, ang Villafuerte family. Sa pangalawang pagkakataon kasi ay kinuha ko itong ninong sa aming kasal ni Austin. Bridesmaid ko naman ang anak nitong si Tiffany. Present din ang besuwap kong si Miko, nakakabugin pa ako sa kagandahan ngayong araw. Kung babae ito, malamang talbog ang beauty ko. Sobrang guwapo kasi nito sa suot niya. He's so manly. Yun nga lang, pusong babae. Sa pinakaharap ay katabi ng pamilya Morales ang pamilya Gonzales. Kahit pa sila ang pinakatutol sa kasalang ito ay wala silang nagawa dahil na rin kay Austin. Ang mga ngiti ng mga ito ay kaplastikan lang. Pero kay mommy na nangingilida ng luha. I don't know if it's a tear of joy, pero sana'y oo. Sana masaya siya sa nangyayari ngayon sa buhay ko. By the way, kailan lang nila nalaman na buntis ako? Siyempre, gulat pa at hindi makapaniwala. Of course, hindi sila maniniwala dahil sila nga ang nagsulsul kay Lolo na baka pretending lang kami ni Austin. Unfortunately, naging totoo nga. Wearing my gown na mismong si Lola Lourdes ang nagbigay. Medyo old pero fashionista naman ang dating sa akin. I thought magmumukha ko manang pero hindi pala. Masyado lang talagang conservative ang gown but I really appreciate everything. Thanks to Austin dahil siya lahat ang nag-ayos ng lahat. Wala akong pagod o ambag man lang. Feeling ko'y wala akong kwentang bride. Pero hindi nyo naman ako masisisi dahil ayaw akong mapagod ng Daddy Austin nyo. O diba? Haba ng hair. Parang kasing haba lang ng suot kong gown. Binigyan ko ng magandang ngiti ang mga tao sa aking paligid. Nininervyos man ay carry ko naman. Iba lang talaga na for real na itong nangyayari. In denial pero tanggap ko naman. Inabot ko ang aking kamay kay Austin na ngayon ay naghihintay sa akin. Inalalayan niya ako hanggang sa harap ni Father. Nagsimula kaagad ang misa. Private ito at walang masyadong paligoy-ligoy. Austin, take this ring as a sign of my love. I will give my best to provide and satisfy all your needs, whether it is emotional or physical. I will cherish you and our future babies. Masyado mang mabilis ang lahat para sa atin. Sana'y mapagtagumpayan pa rin natin na malampasan ang bawat pagsubok sa ating buhay bilang mag-asawa. Wala na akong hihilingin pa bukod sa pagmamahal at pag-aaruga na ibinibigay mo sa akin. Thank you for everything. Jara, take this ring as a sign of my love. I will love and take care of you till my last breath. I will protect you and our future babies. Thank you for coming into my life.
Everything has changed perfectly at wala na akong mahihiling pa kung hindi ang makasama ka habang buhay. You are my life now and tomorrow. Ang sarap pakinggan ng vows namin pero alam namin sa amin sarili na hindi talaga ito ang nararamdaman namin dahil alam namin sa simula pa lang wala nang pagmamahal sa pagitan namin. Kung isang click lang ay pwedeng mahalin ng tao ay gagawin ko. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride, Mr. Morales. Nagharapan kaming dalawa ni Austin. Inangat nito ang aking veil papunta sa itaas ng aking ulo. Nagkatitigan kaming sandali at nagkangitian. Sinalubong ko ang halik nito sa aking labi. Kasabay ng aming paghahalikan ay palakpakan at pagbati ng mga tao sa aming paligid. It's so sudden at isang oras lang ay isa na akong ganap na Mrs. Morales. Sa reception, nagkaroon kami ng panahon ni Austin na pasalamatan isa-isa ang mga bisita. Una kaming humarap sa pamilya namin, lalo na kay Lolo at Lola. Sila Tito Damian, Mommy at Evelyn ay masaya lang ding nakikipag-usap sa dalawa. After namin kumain, nagpaalam ako kay Austin upang puntahan si Uncle Reynald. Iha, hindi na ako magtatagal. May urgent meeting pa ako. Thank you for coming, Uncle. Iginiya ako ni Uncle palayo sa maraming tao at dinala ko dito sa sulok kung saan kakaunti lang ang tao. Jara, alam mong hindi ganito kadali ang ginagawa mo. Maaaring may mangyari sa'yo lalo na at parte ka na ng pamilyang ito. Uncle, mas madali ako makakagalaw at makakakuha ng ebidensya kapag isa na akong Mrs. Morales. I know it's hard, pero may paraan na po ako. Just trust and support me, Uncle. Please? Ang tigas talaga ng ulo mo. Tama talagang ama mo na hindi ka marunong makinig kapag may gusto kang gawin. I'm always on your side, Jara. Alam mo yan. Hayaan mo, hindi ko aalisin ang mga ilang tao ko na nagbabantay sa iyo for safety. Basta ingatan mo lang ang sarili mo lalo na at magkakaanak ka na. Thanks, Uncle. Sagot ko. Niyakap ko na mahigpit sa Uncle bago ito umalis, kasama ang ilang bodyguard nito. Naiwan naman sa Tiffany kasamang kaibigan kong sila Miko at Oliver. Sayang nga at hindi nakapunta si Stefano. After kong kausapin si Uncle at magpaalam dito ay dumiretso ako sa table ng mga kaibigan ko. Hey guys! Bati ko sa mga ito. Nakasuporta ang dalawang kamay ko sa balikat ni Miko at Tiffany. I'm so shocked but happy dahil sa ganap ng iyong buhay. Oh, Day, andun yung regalo ko. Ang pinakamalakas sa lahat. Ewan ko na lang kung hindi mo pa yun ma-appreciate. Thanks babe. The best ka talaga. Hinalikan ko si Miko sa pisngi bilang pasasalamat. Mukhang alam ko na laman yan na. Umupo ako sa pagitan ni Miko at Oliver. Congratulations, Jara. Kung kailangan mo ako, nandito lang ako. Salamat sa inyo. Ano pa nga ba gagawin ko kung hindi kayo umatan ngayon? Babawi ako sa inyo, guys. Thank you for coming to this special event of my life. Naku, nag-iinart ang bruha. Pairap na sabi ni Miko. Group hug para sa ating bagong kasal na kaibigan. Nagyakapan kami at hindi alintana kung ano magiging reaksyon ng mga nasa paligid namin. Mabilis na napabitaw ang mga ito ng matalim na tumingin sa amin sa Austin at para silang mga nawala ng dugo. Can I take my wife? Sabi nito. Of course. Ateng, sinusundo ka na. Gora na. Sige na, mag-enjoy kayo at gawin nyo lahat ang gusto nyo. Huwag lang ang pag-eskandalo ha. Ngising sabi ko sabay paalam na sa kanila. Nagbeso at yumakap ako sa mga ito bago sumama kay Austin.